Purihin, purihin, purihin po natin Diyos na buhay. Pinagpalang araw, pinagpalang gabi, pinagpalang umaga sa lahat ng manonood mamaya sa delayed natin. God is good. And all the time. Amen. Inaanyayahan po namin yung mga akay po namin na pakidala po sa gitna at ating welcome po. Napakabuti ng Diyos. Amen. Glory to God. Amen. Mga kapatid, tayo na pong tumayo. Ating i-welcome ang ating bagong akay. Atin po na siyang kantahan. I-welcome sa ating gawain. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Welcome kapatid sa gawain ng El Shaddai. Ang iyong nasumpungan sa mga oras na ito ay ang DWXI Prayer Partners Foundation International. Ang layunin ng gawain ito ay upang ipahayag sa madla ang mga taong may mga suliranin. Alam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan mo. Kaya ang layunin nito upang ipalapit ang tao sa Diyos. Amen? Amen. Ang ibig sabihin ng El ay God. Shaddai naman ay Almighty. Mayroon pa po yung ibang ibig sabihin, the God who is more than enough, the all-sufficient one. Bago po man kapatid, itong hawak mo pong panyo ay dinadasal po yan namin ng prayer partners. Lahat ng prayer partners, dinadasal po yan ng 6 a.m., 12 noon, at 6 p.m. hanggang 12 midnight pa. Kung saan nakasulat dito ang Psalm 91, ayon sa iyong pananalig at pananampalataya, walang bisa ang panyo na to, bagkos ang nakasulat dito, ang salita ng Diyos. Ayon sa iyong pananalig at pananampalataya, kung ano man yung mayroong kang karamdaman, suliranin sa buhay, dasalin mo yan niya. Dasalin mo lang yan, napaka-epektibo niyan. Dahil lahat ng nandirito ay ito ang pinanghahawakan namin sa bawat araw, sa bawat oras ng aming buhay. Amen? Di po ba mga kapatid? Amen. At wala tayong bookmark. Ang schedule po ng gawain namin ay from Monday to Friday. Dito po tayo, St. Joseph. From 12 o'clock hanggang 2:30 na po yan. Ang mass po at saka yung gawain. At saka Saturday and Sunday, nasa Saikong po kami. Sacred Heart Church po yun. At saka minsan nasa school ground po. Saturday, Sunday doon po tayo. Kaya kapatid, bago ka umupo, pwede malaman kung anong pangalan mo at saka
saan ka sa atin, at saka yung day off mo talaga. Ah, ako po si Naricel Leiva. Taga ano po ako sa yung address dito sa Pilipinas. Sa Teresa Rizal po. Sal. Welcome. Ang day off ko po talaga is Sunday. Sunday, okay. Maraming salamat kapatid. Nawa hindi ito ang una at huling pagdalo mo sa gawain ni Yahweh El Shaddai Bagkos. Tuloy-tuloy na. Kung sino man yung sinamahan mo, pinagpala siya. Amen. Sabi nga, isang kaluluwa lang magbalik sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Minsan pa, maraming salamat kapatid at pwede ka nang umupo at tayo tuloy-tuloy na. Maraming salamat. God bless you, sister. Amen. Muli po itaas sa mga kamay na yan. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa sharing portion. Sino po ang mapinagpala dito? Taas ang kamay. Amen. Glory, napakabuti ng Diyos. Yung una mag-share, andito na po, pumunta sa gitna. Amen? Amen. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ating Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga po napakabuti ng Diyos. Dahil matagal na po. Sunday group po ako sa choir. Pagkos nag-aral po kasi ako ng caregiver. Kaya nahinto. Tapos ngayon yung time ko hindi na ano sa schedule kasi hindi na makapag-practice. Kaya siguro nagsisimba ako lagi every Sunday. Kaya naman, yun naman ang pinakaano ng ating Panginoon na lagi siyang maalala. Kahit saan tayo magpunta, saan man, basta magbasa tayo palagi ng Bible. Kaya yun, lagi ako nagbabasa araw-araw. Kaya nagpapasalamat ako dahil sabi nga, napakasarap magpuri sa Panginoon. Nararamdaman ko. Pero, kasi siyempre trabaho tayo dito. Siyempre unahan natin ng trabaho, di ba? Kaya, hindi man sa talagang nakaka-miss pumunta. Kasi nga, Sunday. Kasi ngayon, na ako, nawala. Pero sabi nga hindi lang sa pagkanta, pwede kang maglingkod sa Diyos. Totoo yun, na pwede kang mag-akay ng kaluluwa. Hindi kaluluwa yung tao na mapalapit sa Panginoon. Kaya salamat na siguro yun yung mission ko sa ngayon na mag-akay. Kaya binabalik ko yung papuri pagsamba sa ating Diyos dahil tunay nga ang biyaya, lubos-lubos. Ngayon uuwi ako ng Thursday, bakasyon sa Pilipinas. Glory to God, glory to Christ Jesus. Talagang kung saan ka man gagamitin ng Diyos, yun ang plano niya. Amen? Kasi may plano tayong mabuti, pero mas may mabuting plano ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Sige po, sister, kal ka na. Palakpakan muna natin ang Diyos. Nais ko lang pong ibalik ang parangal at papuri sa ating Amang Yahweh El Shaddai sa araw na ito. Salamat po dahil finally, commission na po ako. Salamat po sa Diyos dahil isa ako sa pinili na maglingkod kahit na hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Salamat po sa gawain ito dahil totoong hinuhubog ako ang aking pananampalataya at ang aking ugali. Kung noon mabait, mas lalo pang mabait ngayon. Praise God. Amen, amen. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat. Glory to God be the glory. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos, kapatid. Dahil minithi mo na maglingkod sa Kanya, binigay ng Diyos ngayong araw. Amen. Ang pagpapala na yan. Sunod-sunod na yan, siksik-liglig, umaapaw. Amen?
Mayroon pa po. Sister Agnes? Okay. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Diyos na buhay ang taos-pusong pasasalamat kasi nakapirma na po ako ng second contract sa aking amo. Amen. Gusto pa rin po ako ni amo. Maraming salamat sa Diyos sa patuloy na pagpapatnubay niya sa pagtatrabaho sa bahay ni amo at sa paglilingkod kay amo. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen, napakabuti ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Wala na po tayong oras. Tayo po ay dadako na sa ating panambahan. Glory to God, napakabuti ng Diyos talaga. Woo! Sige na po, palakpakan po muna natin ating Diyos na buhay. Oporiin ka, O Diyos. Tayo na po'y tumayo, tayo po'y dadako na sa ating panambahan. Una sa lahat, samahan po tayo sa panalangin ni Sister Grace at sa praise and worship naman po. Tayo po ay pangungunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh God, Yahweh El Shaddai, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito, patuloy ka naming ninuwalhati sa iyong dakilang pangalan, dakilang gawa, at sa kabutihan sa amin lahat, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming humihingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa isip, salita, at sa gawa. Patawarin mo po kami sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo namin nagawa. At sa mga oras na ito, Panginoon, O God, hallelujah, kami patuloy nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo, sa kapatawaran, sa pag-ibig, at sa gabay patnubay mo sa araw-araw sa amin, Panginoon, lalo ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ama, sa mga oras na ito, kami po nagkakatipon sa dakong ito. Humingi po kami ng gabay patnubay mo, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang araw na ito, Panginoon. Ang maghahayag ng banal na salita, ang aming kapatid, Brother Hernani Gonzales. Patuloy mo po siyang samahan, gabayan, patnubayan, na ang bawat mangutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ay pawang mga salita na nanggagaling sa iyo. At patuloy mo itong samahan, bigyan ng kapangyarihan upang po ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito po ay magbigay ng kalakasan sa amin sa oras, Panginoon, na kami po ay nanghihinga. Wala po kaming inaasahan, kundi ang taos-pusong papasalamat sa iyo, Panginoon, at pagmamahal mo sa amin. Dahil sa iyo kami, O God, hallelujah, wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya patuloy mo rin po pagpalain, O God, hallelujah, ang aming gagawin. Ang mandigro, Panginoon. Ang mga choir, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng makalangit na boses, Panginoon. Pagkaisahin mo ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, O God, hallelujah, maluwalhati po ang iyong dakilang pangalan, O God, hallelujah. Patuloy pagpalain ang mga sounds, Brother Jeff, Brother Doming, Panginoon, O God, hallelujah. At patuloy mo kasihan ng pangyarihan ng bawat mga songs, O God, na ialay namin sa iyo, Panginoon. O God, ito magbigay aroma, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, at ibuhos mo masaganang pagpapala sa aming lahat. Ama, patuloy mo rin pagpalain ang lahat-lahat dito, Panginoon, O God, hallelujah. Wala po kaming maasahan, kundi ikaw po lamang, Panginoon. Alam mo at batid ang aming mga hinaing, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito'y tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, naghahari simula noon at magpakailanman. To God be in the highest glory, Jesus' mighty name we pray, amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, palakpak po muna mga kamay niyan sa ating Diyos na buhay.
Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. O, purihin ka sa iyong kabutihan, purihin ka sa iyong katapatan, purihin ka ng lahat ng narito, O Diyos. Hallelujah. Hayaan mo po, O Diyos, na pakalinisin ng aming mga puso at isipan sa mga oras na ito. Tayo po'y dudulog sa ating Diyos na buhay. Oh, glory to God. Itaas po natin ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, na wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Yes, Lord. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. O, purihin ka, O Diyos. Sige po, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sino po dito ang gustong maging katulad ng mga agila? Amen. Woo! Amen. Tayo po'y lilipad. Amen. Katulad ng mga agila. Amen. Amen. Glory to God. Workers, tayo na sa gitna. Hallelujah. Praise the Lord. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo magdadala Tayo'y magdadala
glory to God, glory to Christ Jesus. Nadaman niyo ba ang presensya ng ating Diyos? Amen. Amen. Glory to God. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. We glorify your name, oh God. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na muli mo pong tinipon ang bawat isa. Dahil wala pong ibang itinitibok ang aming mga puso, kundi ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Oh, glory to God. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Oh, glory to God. Hallelujah. Itinitibok ng aking puso sa'yo ay sumamba.
Buhay El Shaddai. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. Messiah ought to be.
Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay, sa kalakasan, sa mga pagsubok na aming nalalampasan. Muli, Panginoon, ang Monday Group ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Hindi nila iniinda kung anong ulan, kung may bagyo man, basta ang mahalaga sa kanila pong day off ay makapiling kanila, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pangangailangan, espiritual, material, financial at physical. Pagpalain mo ang salita ng Diyos na aming pag-aaralan, ito'y magbigay ng kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya habang naghihintay kami sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo namin, inahabilin ang fellowship na ito sa simulang sa matapos. Amen and amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak aking Espiritu. Si Kristo ay narito na, kita na iwas na. Tulungan niya. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, dito sa tuwina, nakakandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Palakpak na para sa Panginoon na sa itaas. Hallelujah! Yeah! God is good all the time. Amen. Purihin natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. No? Ngayon po ay ang ating aralin ngayon, yung ating pong topic is about you will not be afraid when you go to bed. May mga tao na parang ayaw na nilang pumunta sa kama, baka ayaw na sila magising. So, ngayon, ang ating pagninilay ay hanguin natin sa taken from the book of Proverbs 3:24-25. Chapter 3 ng Proverbs 24 up to 25. Ang sabi po dito, you will not be afraid when you go to bed, and you will sleep soundly through the night. You will not have to worry about sudden disaster, such as come on the wicked like a storm. Sabi niya, sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka magugulo na tulad ng mga mangmang. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Palapakan natin si Lord. Ganun lang ba kalakas ang palakpak natin kay Lord? Give praise to the Lord. Amen. So magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Katatapos lang ang bagyo signal number 10. Ngayon lang ako nakaranas na may signal pala number 10 dito. Sa Pilipinas, ang signal number 4 doon, tumba na mga mangga, tumba na yung mga kahoy. Siguro signal number 10 sa Pilipinas, mabubunot na yung mga kahoy, no? Ngayon, ang sabi po sa ating pagninilayan ngayon, Monday, sabi dito, tingnan natin sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin. Sa lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Yan. Huwag naman yung mahimbing na hindi na gumising. Amen? Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan. Isipin mo, pati bagyo. No? Alam mo ba ang pinakamalakas na bagyo sa mundo? Yung nilikha ng Diyos, ang sanlibutan. Nakatala po yun, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng planetang Earth ay ang Yolanda. Wala na pong lalakas doon. No? Pero yung bagyo, by purpose, kasi ang mundo natin ay polluted na. Mga dumi ng hangin, dumi ng basura. Oo, ang layunin po ng bagyo, linisin niya yung pollution. Yan po talaga ang kuwan ng bagyo. Kaya hindi po huwag tayo magalit sa Diyos kung bakit may bagyo. At tingnan nyo, after na may baha, malinis lahat ng ilog, walang dumi. Lahat ng dumi na anod. Diba? Ganon din sa buhay ng tao, pag ang tao walang problema, pabanjing-banjing lang.
Di ba? Pag ang tao may problema, naging malapit siya sa Diyos, at lalo na, pag ang problema niya, sinabihan na siya ng doktor, nako, 3 months to live ka na lang. Naku, tingnan natin kung hindi magkadarapa, dasal yan. Siguro lahat ng santo tatawagan yan. No? Amen? Kaya ang mga pagsubok at problema, pinaintulot ng Diyos yan. Ang sabi po, sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya ipaintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, siya pa rin ang magbibigay ng lakas para mapagtagumpayan niyo ang lahat ng iyon. Paano ngayon kung hiwalay ka sa Panginoon? Anong lakas meron ka? Ha? Iba yung lakas na galing sa Panginoon eh. The joy of the Lord is our strength. Yung inyong pagdalo dito, hindi kayo magtatagal dito sa Hong Kong kung wala kayong Diyos na inaasahan at sinasandigan. Amen? Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Kung ikaw ay may sakit, si ang Jehovah Rapha, the great doctor. Kung ikaw ay kapos, wala kang pera, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God, waray. Ano sabi ni Lord? I am the Jehovah Jireh, the great provider. Ang pangalan ng Diyos kasi may mga meaning yan eh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Yon. Ano pang pangalan ng Diyos natin? Siya ang Prince of Peace. Kahit may kaguluhan dyan, mapayapa ka pa rin. No? Sabi ng iba, hindi ba kayo nabahala mag-World War III? Bakit? Kung mangyari niyan, may magagawa ka ba? Bakit ka mabahala? Kaya mo sumabog yung mga missiles dyan. Pag hindi mo pa oras, di ka pa mamamatay. Pero pag oras mo, kahit natutulog ka, di ka na magising. Amen po ba? Ayon. So, maganda itong ating topic eh. You will not be afraid when you go to bed. No? Alam mo yung takot, number 1 na kalaban ng tao, takot. No? Ang sabi ni Lord, fear not. Huwag kayong matakot. And how many times sinabi sa Bible yung fear not ay 365, equivalent to 1 year. Every day, sabi ni Lord, anak, pagkasama niyo ako, huwag kayong matakot. Di ko kayo iiwan, di ko kayo pababayaan. Ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutang ito. Amen? Ang taong natatakot, yung mga taong hiwalay sa Diyos. Kasi wala silang inaasahan eh. No? So, kahit dumating pa ng biglaan ng bagyo, hindi ka pa rin natatakot. Dumating man ang malaking problema, sabi mo, mas malaki ang Diyos ko kaysa problemang yan. Amen? Don't look the big of your problem. Look, you're a big God. Na? Kasi ang mga tao, pag tinitingnan yung problema, wala na. Iyak na. Alam mo, pag umiyak ka, ang demonyo natutuwa. Sabi, merisi mo. Ayan. Amen po ba? Pero kahit may problema ka, sumasayaw ka, nako, takot ang demonyo. Bakit? The Lord, the joy of the Lord is our strength. Amen? Okay, dadako na tayo sa ating pagninilay. You will not be afraid when you go to bed. No? Pag kayo ay matutulog na, huwag niyong isipin ang problema. Kasi minsan, pag iniisip yung problema,
nakapikit ang mata mo, pero ang kwan mo hindi ka nakakatulog. No? So, kailangan, pag naroon na kayo, sabi ko nga sa inyo, huwag kang matulog kapag hindi ka pa inaantok. Ha? Hindi totoo yun. Ngayon, huwag kang uminom ng tubig pag hindi ka nauuhaw. Ganun lang yan eh. Huwag kang kumain pag hindi ka pa nagugutom. Ay, nako, ang luwag na ng barong ko dati, sikip to, di ko masuot eh. Ang ginawa ko, dito pala walang tanghalian. Kasi, aalis kami alas 11 doon. Ang misa, alas 12. So, alauna matapos. Saan ka pakakain? Tapos magtutok ka, alauna imidya hanggang alas 2:30, alas 3. Ang tanghalian ko within, ito, pagdating ng September, 1 year na ako, October, 1 year na ako. Isipin mo yun na pagtagumpayan ko yung 1 year na walang tanghalian. Ha? Sa umaga, hindi pa rin ako kumakain ng kanin, kamuti lang, saging. O di malaking kabawasan, no? Sabi nga pag may gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Amen? Okay. Tingnan natin ha. This verse often associated with not being afraid when going to bed is Proverbs 3:24, which state, when you lay down, you will not be afraid. When you lay down, your sleep will be sweet. Sweet dreams. Kaya sabi naman nagliligawan. Okay, darling, sweet dreams. Pero pag may mga apo na, sabihin ng, darling, sweet dream. Tanda na natin. Samantala na nagliligawan pa, naku, kilig na kilig si babae pag sinabi ng lalaki. Lalo mga LDR. Hello, sweet dreams. Pag nag-away, ang sabi, bangunguting ka sana. Amen? Okay. This verse is a part of larger passage in Proverbs that speak about the benefits of wisdom and trusting in the Lord, including protection and peaceful sleep. Ayan, tingnan mo, peaceful sleep. Baka naman, pipikit yung mata mo. Napapanood ko yung mga sa mga sundalo. Pag tinamaan ng bala, nakadilat pa ang mata. Peaceful sleep. Pinapaano yung mata. Okay. So, ano ang benefits ng yung passage in Proverbs that speak about the benefits of wisdom and trusting in the Lord, including protection and peaceful sleep. Including, pag sinabi including, kasama, no? Yung karunungan at yung pong pagtitiwala sa Diyos. Kaya gusto ko yung awitin, ako'y magtitiwala sa iyo. Yun ba inaawit niyo lagi? Sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. Hindi yung magtitiwala ka lang sa Diyos pag may problema. Pag wala ka ng problema, sa halip na praise the Lord, iris the Lord. Nabubura ang Panginoon pag pag yung wala ng problema yung tao. Kailan babalik sa Panginoon yun? Pag may problema ulit. No. Pag may problema ka at tinulungan ka ng Diyos, gratitude, yung utang na loob mo sa Kanya,
lalo mo pa siyang mahalin, lalo mo siyang paglingkuran para habang panahon, you are under the blessing after blessing. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Oh, kaya yung topic ko kahapon, blessing after blessing. Yung, hindi lang yung biyaya to ha. Pagkatapos ng biyaya, may epekto pa yan. Another blessing sa mga tao. Pag umapaw na kasi, kailangan no choice kundi ibigay mo. Kasi pag hindi mo ibinigay yan, paano ka bibigyan ulit? No? Kaya, ang sinabi ni San Pablo, dahil sa bukas palad ninyong pagbibigay, maraming mga taong magpupuri sa Diyos. At ito ang paraan para mahikayat niyo sila sa kabutihan ng Panginoon. God is a good God. Pag gumawa ka ng mabuti, kung masama ang iyong itinanim, masama ang anihin. Pag mabuti ang itinanim, mabuti rin ang aanihin. Amen? O yan. So, number 1 na tayo. What does the Bible say about when you sleep? Ha? When you sleep. Proverbs 3:24. Ulitin ko. When you lay down, you will not be afraid. When you lay down, your sleep will be sweet. Ha? Laging sinasabi ng Panginoon, gusto ko magkaroon ka ng kapahingahan. Ha? Alam mo ba na pag natutulog tayo, doon gumagalaw ang ating mga hormones. Pag ang tao kulang sa tulog, magkakasakit siya. Dapat eksakto yung tulog mo. Amen? Huwag niyong pagtatawanan yung mga taong pag-upo, tulog na kaagad. May kapayapaan yun, ganun. Ha? Ako di ba matraffic sa Pilipinas? Kaya hindi ako nagdadrive ng sakin, iniiwan ko eh. Nagbabas ako. Kasi napakaganda ang mga bus sa Pilipinas. Aircon na, may driver ka na, may konduktor ka pa. Isipin mo, punta ako ng Batangas. Ha? Pag nagdala ako ng kotse, ang gasolina doon, 700. Tapos, ang toll gate, tingnan niyo ang toll gate, 700 din. O di 1.4 na. Oh. Common sense lang. Pag nagbus ako, hindi pa ako pagod. Pag pumunta ako ng Cavite City, ay Batangas City, pag sakay ko ng bus, sabihin ko sa konduktor, boss, pakigising na lang ha. Ditong lugar na ito. Matutulog lang ako. Sir, kung bahala sa iyo. Ha? Kaya doon ako lagi umuupo, malapit sa sa driver. Ha? Kasi ang konduktor doon lagi yan eh. O isipin mo, kung 2-3 oras ang biyahe, 3 oras din akong tulog. Amen po ba? Isipin mo ang lamig ng... Isipin mo, sabi ng iba, Brother Way, bakit di ka nagdala ng sasakyan? Sabi ko, bakit magdala akong sasakyan? Ha? Isipin mo yung may kortina ka pa. Kasi yung bus na aircon ngayon, may kortina eh. Saan ka pa? Amen? Tingnan mo Kaya, wala yan pag-anniversary, nagdadala ako sa sakyan. Kasi maraming binibigay na mga saging, mga prutas. Hindi naman pwede karga-kargahin mo, hindi kuba ka nun, no? At saka, nagdadala ako ng driver. No?
Kasi iba naman ang event niya ni anniversary yan eh. Kami mga elder, ang pinupunta namin, mga malalaking event, anniversary ng chapter, diocesan, mga malalaking kwan. Hindi kami pupunta sa mga prayer meeting lang na anniversary, doon sa malalaki. No? So, yun lang ang buhay. No? Kaya, pag kayo po inaantok, huwag niyong pigilan. Di totoo yun. Bihira lang ka antukin yung tao. Ha? Amen? Kasi napakasarap kasi yung, alam mo ba pag ikaw ay nagising, ang sigla-sigla ng pakiramdam mo? Pag ikaw ay puyat, nanlulumo ka. Sabi ng iba, puyat na unggoy to. Unggoy na puyat. Bakit ang manok ay napakatalino? Ha? Ang manok, sila po ang orasan nung panahon na yon, nung wala pa mga relo. Nakita ko yung manok, yung isa gising, isa dilat, yung isa tulog. Kaya ang manok hindi mo maisahan eh. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, oy tao, masdan mo ang mga langgam. Si Brother Mac, simple lang mga turo niya. Inoobserbahan niya yung hangin, yung mga langgam. Taka yung anong maobserbahan niya, itinutok niya yon. Nakalagay para sa Biblia. Ha? Kayong mga tao, sabi ni Lord, masdan nyo ang mga langgam. Pag tag-araw, nag-iipon sila, at pag tag-ulan, naroon sila sa kanila pong bahay. Hindi sila lumalabas. No? Ibig sabihin yan, habang may pera ka, matuto ka mag-ipon-ipon kahit kunti. Huwag yung bulasak. Huwag yung bigay tudo at saka parang maubusan ka, 1D millionaire. No? Kasusweldo mo lang, ubus na kaagad. Huwag ganyan. Ay siya, sabi sa Batangas, hindi maaari iyan. Kaya ako, pag nag-birthday ako sa Batangas, 3 baka itinumba ko. Kinabukasan, tinayo ko yung baka. Di, tapos na. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Masayahin yung mga taga Batangas eh. Sabi nga sa Batangas mga bata doon, Sir, kasi nagyabangan yung mga bata. No? Ikaw, anong gusto mo? Pag lumaki ka, gusto ko maging doktor eh. Sabi naman ng isa, ayaw ko niyan. Mag-preacher na lang ako. Bakit? Isa preacher eh, walang kahirap-hirap. Tapos, may preacher kami doon, si Caberto. Ang laki ng sweldo niya sa City Hall. Iniwan niya. Nag-full time sa pagka-preacher sa El Shaddai. No? Sabi sa Batangas, sabi ng mga kasamahan niya sa City Hall, nako, inumintuhan na tayo sa Saudi. Kalaki-laki ng sweldo namin. Ikaw sayang, iniwan mo yung position mo. Sabi naman ng isa, magkano ba tinatanggap mo dyan sa El Shaddai, preacher? Sabi naman ni Berto, wag mo akong maliitin. Kahit ako'y preacher. Tapos sabi niya, magkano ang iyong tinatanggap yan? Ay, depende sa talab. Pag mahina ang talab, mahina ang bigay. Pag malaki talab, malaki bigay. Anong ibig sabihin nun? Pag na-bless yung tao, higit pa doon sa inaasahan mo. Yung mga nagtatrabaho sa City Hall, sa City Hall, walang kotse. Si Berto, may brand yung kotse. Ay, yung isang mayaman, tinablan.
Alam mo, pag naglingkod ka sa Panginoon, unlimited blessing. Blessing upon blessing. Amen? Ayun. Kaya yung sasabihin ko sa inyo, yung mga nag-full time sa Panginoon, walang binabayaan ng Diyos. Ha? Totoo yun. Ito, karanasan namin yan eh. No? Nadistino ako sa Samar. Ay, wala kang pera-pera doon eh. Ha? Talagang wala talaga. Ang Diyos marunong eh. Kasi bawat lugar, mayroong lugar na mayaman, mayroong lugar na mahirap. Ha? God is a balanced God. Minsan nagkuhan ako sa Panginoon, Lord, bakit ganon? Galing ako sa Rojas. Nag-mission ako doon sa Rojas. Naghihila kami ng lambat para lang may ulam kami. Kasi doon sa Rojas, sa Capiz, mayroon doong lambat na lahat ng taong gustong humila, inihagis yung lambat ng malaking parang barko. Ang alas 2 ng hapon, hihilahin ng mga tao sa Pangpang. Alas 5, nasa Pangpang na. Lahat ng huling isda. Sino mang naghila, may party. Kita mo yun? Yung kasama ko, taga roon sa Capiz, si Brother Chris Arojado, sila yung mga kaunaw ng gospel choir. Walang problema to. Kung sa ulam lang, araw-araw, o 3 times a week, maghila tayo ng lambat, solve na tayo sa atin pong mga pangangailangan. Di hila kami. No? Tradisyon pala yan doon eh. Alam mo ba kung ilang tao yung naghila? Siguro hindi lang 200 sa dami na naghila ng lambat. Pagdating doon sa Pangpang, wow, kadaming ulam. Sabi ng may-ari ng lambat, prepare ang inyong mga lalagyan. Wala kaming lalagyan. Kaya pala may mga banyera, may mga balde yung mga naghila. Sabi ko to, logi tayo Saan natin ilagay yung isda natin, yung party natin? Tinignan niya ako. Nung ginagawa ng t-shirt mo at yung t-shirt ko. Binuhol namin yung t-shirt niya. Ang laki t-shirt ko. Kasi pantay-pantay ang nun eh. May pang-sandok eh. Sus, punong-puno yung aming t-shirt. Iba-ibang klaseng isda. Sabi ko to, wala di kita kawarta. May, isipin mo, may prito kaming isda, may sinigang na isda, may inihaw na isda, may dinaing namin yung iba. Sabi niya, huwag ka mag-alala, magbaligya tayo para may kwarta tayo. Alam mo kung kailan yon? 1991. No? Ginawa namin yon pagkatapos commission doon, nag-mission ako 2 years doon sa Capiz, nilipat naman ako sa Samar. Waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God. Sabi ni Brother Mike, hindi, kasi may request ang mga pag Bisaya, Brother Bay, ikaw ang lahat ang magbubukas. Kaya lahat ng buong Visayas, Mindanao, Bisaya, ako nag-open yan sa El Shaddai. Di pagdating ko doon. Sabi ko, paano tayo mabuhay nito? Ang love offering, kamuti. Ang love offering, kamuti kahoy. Saging, at saka yung buko. Sabi ko, Lord, 2, sunod-sunod na to Capiz. Aba, nagulat ako. God is good. All the time.
Ha? Inassign ako ni Brother Mike sa Hong Kong, year 2000. Ha? Noong year 2000 na yon, inassign ako sa Hong Kong at sa Macau. Okay? Dalawang inano ko Macau, Hong Kong, Macau. Sabi ko, wala nang kwan, wala nang isda, wala nang ano, okay na. Alam mo ba, ang attender noon, ito, prayer meeting, puno to. Monday to Friday. Ha? Ang dumadalo nung una, halos araw-araw ang newcomers, yung mga baguhan, umaabot ng 50, 40. Ha? Grabe ang boom noon ng gawain. Ha? Pagkatapos noon, sabi ni Brother Mike, ang visa mo sa Japan ay dumating na. Missionary visa. Ako po ang preacher, kauna-unang missionary sa Japan. No? Matakin mo, pag uwi ko, nag-stay lang ako ng 1 week, lumipad naman ako ng Japan year 2000 hanggang 2003. Sus, Ginoo ko. Doon, malulunod ka sa biyaya. Ha? Yung mga matatanda doon, kakamayan ka, pasensya ka na, brother. Pasensya. Isang lapad. Magkano isang lapad? 4,500 ang palitan. Umiiyak pa yung tiguang yung matanda. Pasensya ka na, brother. Sabi ko, Lord, ito ba yung gantimpala? No? Kaya doon sa Japan, alam mo, yung hirap na dinanas ko doon sa Capiz at sa Samar, pinalitan naman ni Lord ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw ng mga biyaya na hindi mo kayang bilangin. Woo! Amen? No? Ang dami doon. Ang gawain doon, from Tokyo. Tapos ako pa naghawak ng opisina sa Nagoya, sa Osaka, pati sa Ibaraki, hanggang doon sa malapit na sa yung gawain malapit doon sa Russia. No? Wala namang problema doon yung bullet train. Yung Nagoya kasi layo ng Mindanao, pero ilang oras lang sa bullet train yon. No? 2 years ako doon. Sabi ko, Lord, marunong ka talaga. Talaga. Kaya tiis-tiis lang. Huwag mong hangarin agad yung Sabado de Gloria. Bago ka dumating sa Sabado de Gloria, dumaan ka muna sa Biyernes Santo. Kaya walang taong nagtiis, walang taong naghirap for the Lord na hindi sinuklian ng Panginoon ng masaganang biyaya at pagpapala. Amen? Amen po ba? Woo! Tulad ng sa inyo. May umuwi doon, pre-over ko. Binigyan siya ni Yahweh ng yung amo niya, pinatawag siya, binigyan siya ng $250,000. Maghanap ka ng bahay doon. Bilhin mo. Pag nabili mo na, bumalik ka ulit. May mga katulong dito na 36 years na sa amo nila. At hindi lang yan. Sa Europe, sa Amerika, yung mayayaman doon, ang mga caregiver doon, hindi lang sweldo, pinamamanahan sila ng kanilang amo. Kaya paglingkuran ninyo, nang mahalin ninyo ang inyong mga employer, na parang magulang ninyo, parang tatay ninyo. Amen? Kasi, lalo na yung mga European,
18 years old pa lang, ang mga puti, hinihingi na yung mana ng mga anak. After that, hindi na binabalikan yung mga magulang. No? Mayayaman yan. Alam mo ba, hindi ko makalimutan yung sinabi ng sister, laging sinasabi ng amo niyang tiguwang na matandang, wala nang kuwan, nag-iisa na lang at aso. Sa Singapore, nandun ako. Anong sinasabi? If I die, I will give you a big surprise to you. Sabi ng Bisaya, unsa man ang sorpresa tiguwang ni, uli ano na ni. Inamatay. Nung mamatay, alam mo, sabi niya, wala ko yung trabaho. Uli na ako, Brother Bay, sa Cebu. Pag uwi niya, dumating yung abogado, may last will testament, yung matanda. Kalahati ng kayamanan ng matanda, binigay sa kanya. Ang kalahati ng kayamanan, binigay sa charity. Nagulat siya, pati yung asong alaga niya, pinamanahan ng amo niya. At pag namatay yung aso, sa kanya pa rin yung biyaya. No? Kaya, ang Diyos marunong. Sabi ni Lord, paglingkuran ninyo ang inyong mga amo na parang ang Panginoon ang inyong pinaglingkuran. Pag ginawa mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala pagdating ng panahon. Amen? Woo! Ano bang araw si Noemi? Ano bang araw si Noemi? Yung maliit na kwa natin, sister, anong araw siya? Wednesday? Monday? Hindi, yung Noemi na dito? Yung maliit? Si Noemi, yung workers natin na, ginoo ko. Brother Bay, dito na ako nag-senior yata. Yung pinaglilingkuran niyang amo. Ha? Isipin mo. Yung iba dito, 70 years old na, senior na, ayaw pa rin bitawan ng kanilang mga employer. Kahit di ka na magtrabaho. Kasi, pag pinaglingkuran niyo sila ng minahal niyo sila, ituturing na kayo na kanilang kamag-anak o mga anak. Kasi yung pagmamahal na hindi nila nadarama sa kanilang pamilya at ikaw ang nagmahal sa kanila, susuklian kanila ng pagmamahal. Yung mga yan, ang daming pera yan, hindi problema sa kanilang pera. Pagdating ng panahon, ikaw mag-aani ng iyong pinagpuyatan at pinagpaguran. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Okay. Number 2, why does God keep me up at night? No? Alam mo ba, ito, sinabi ko to sa mga sister tayong tao, binigyan ng Diyos ng Anghel de la Guardia para magbantay sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. It is God's way of calling you to deeper intimacy with Him. He's inviting you to partner with Him in prayer and spiritual warfare to receive His guidance and to declare His blessing over your life in these early hours when the world is quiet. God is speaking. Magulo ang mundong ito, maingay. Sa gabi, minsan kinakausap ka ni Lord sa panaginip. Minsan kinakausap ka ng Panginoon sa madaling araw. Amen? Si Brother Mike, gumagawa siya ng topic, 3 o'clock. Kasi yung 3 o'clock in the morning, very powerful po yan. Lahat tulog na, wala kang marinig na ingay, pati sa sakyan, wala kang marinig. Then, God will speak you. God
Talk to God. Amen po ba? Paano mo kausapin ng Diyos? Ha? Wala ka ng panahon, puro cellphone ka na lang. Puro Facebook, puro kaguluhan ng mundo. Nakaramihan doon, puro fake news. Kaya para na fake ka na rin. Amen? Alam mo, may panahon sa cellphone. Dapat may panahon ka sa pagtulog. May panahon ka rin para kausapin mong Diyos. Oh my God. Amen? Kaya, alam mo, nung minsan nagising ako, no? Sa Bohol, nag-mission kami sa Bohol, doon kami sa retreat house na mayroong malaking baliti. Baliti, yung pinamumugaran ng lahat ng klase ng ibon. Nagising ako madaling araw. 3:00. Wow! Doon humuhuni ang mga ibon. Iba't ibang huni ng ibon pag nag-mix. Akala mo nag-concert sila. Madaling araw. No? Gusto niyo maranasan? Doon kayo matulog sa puno ng baliti. Mga engkanto kasama niyo doon. Alam mo, yung sinabi ni Lord doon sa Garcia yun, sa Bohol, sabi niya, tingnan mo anak, hindi naman talaga tao ang unang nagpupuri at sumasamba sa akin. Ang mga ibon. Amen? Ang mga ibon, madaling araw pa lang sila, nagpupuri na sila, umaawit na sila sa kanilang Creator. Ang mga tao, tanghali na nga, gumising, galit pa. Reklamo ng reklamo yung tao. Kaya sinabi ni Lord, masdan nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatrabaho, pinakakain ko sila. At walang maya na nahulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. Amen po ba? Kayong mga taong wala ng panahon sa Diyos, ay nako. Okay, number 3 na tayo. Will God protect me while sleep? Tingnan nyo ha. And even in sleep, our relationship to God is not set aside. While we fall into a restful state of unconsciousness as He is that God. He guides us, protect us, and guard us. No? Amen? Hindi natin pwedeng sabihin na, tulog na ako. Wala na ang Diyos sa akin. Hindi. Pati sa pagtulog mo, pinoprotektahan ka ng Diyos. Bakit yung iba? Nanaginip ng mga aswang, nanaginip ng mga masamang panaginip kasi hindi sila nagdadasal bago matulog. Dapat, bago ka matulog, Lord, hinabilin ko sa iyong mga kamay ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Bantayan mo ako, Panginoon. Tandaan ninyo, ang tao higit pa sa mga anghel. No? Kasi tayong mga tao, binabantayan ng mga anghel. At pag binasa mo yung Biblia, simula Revelation, Old Testament, wala kang mabasa na tinawag ng Diyos ang anghel na kanyang mga anak. Ang tao lang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na tumawag ng ama ko, at tayo lang ang tinawag ng Diyos na kanyang mga anak. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Woo!
Amen po ba? Hindi ako galit. Ngayon, how do allow God to talk to me? Ha? Kausapin ka ng Diyos, pag binigyan mo siya ng pahintulot, Lord, talk to me. Pero kung wala kang panahon, sinasabi nga, time is gold. Pero yung gold na yan, sino yun? Si Jesus. Amen? So brothers and sisters, sa mundong ito nating ginagalawan, malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinadaanan ng marami. Kakaunti lang at makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang nakakasumpong nito. Bigyan ko ng sample. How many thousand na nag-day off ng Lunes? Kayo lang. Hinanap nyo ang Panginoon. Hinanap nyo simbahan. Amen? Yung iba, anong hanap nila? Oh, pare, good time. Come on. Life is very short. Good time. Oh. Amen? Alam mo, 42 years na ako missionary. Halos naikot ko na yung buong Pilipinas. Nagmisyon na ako sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Hong Kong, Macau, Israel. Ha? Yan ang mission ko sa Israel noong April noong 2014, yung bumababa ang 350 missiles from Iran. Nagtutok ako sa El Shaddai doon, sa Santa Marta Parish Church. May isa lang ang bomba doon bumaba. 2 days na, hindi na ako makauwi. Isipin mo, 350 missile sa Jerusalem. Pero ang sabi ko, Lord, kung dito na lang, thank you. Pero wala pong bumagsak isang missile. Sinalo lahat ng Iron Dome. Tinupad ng Diyos ang pangako niya sa Jerusalem. Anong sinabi niya doon sa Mount of Olive? Nakapunta pa ako doon. Iniyakan ng Panginoon ng Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ilang bisis kitang kupkupin, pero ayaw mo sa akin, pero mahal na mahal pa rin kita. Oo, masira nila yung Tel Aviv. Pero yung Jerusalem, hawak po yan ni Yahweh El Shaddai. At ang meaning ng El Shaddai, the doorkeeper of Israel. El Shaddai, the most powerful name of God. El Shaddai, the God who is more than enough. El Shaddai, the God of Abraham. Mapalad tayo dahil ibinigay sa atin ng Diyos ng Israel ang pangalan niya. Amen po ba? Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. No? Kaya ako hindi ko kinahiya yung pangalan ni El Shaddai. 4 na bisis niya ako iniligtas sa kamatayan. Because God is a faithful God. Amen? Kaya itong mission ko dito sa sa Hong Kong, hindi po ako nag-expect na magtagal ako dito dahil kami mga elder, ang mission namin ay 6 months lang. Kami po ang nagpapatakbo ng lahat ng gawain sa buong mundo. Kami mga Council of Elder. No? Pero, mahal ko na rin yung mga taga Hong Kong. Alam mo kung bakit? Mag 8 months na, 9 months na ako, minsan hindi pa ako nag-day off. Hindi pa ako Maniwala ka, sa worldwide di pa ako nakapunta. Bakit? Ang gawain sa Hong Kong, Monday to Sunday. Paano ka maglagalag dito? Kaya makita ko yung mga mukha ninyo, masaya na ako. Woo! Okay, magsitayo na tayo.
Sabi niyo, Panginoon, salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong patnubay. Thank you, Jesus. Taas ang kamay. Pati mga prayer request niyo, pati ang inyong pong mga wallet. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mababalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Kung kami man ay hindi naging tapat, ikaw ay natiling tapat sa amin. Ang iyong pagmamahal sa amin ay walang kaparis, walang katulad. Sa kabila ng aming pagkukulang, kailanman ikaw ang Diyos ay hindi nagkulang sa amin. Salamat sa biyaya ng buhay, sa kalakasan. Ang dalangin ko lang, Lord, sa mga OFW, sila po ay bawal magkasakit. Health is wealth. Sila po ay ingatan mo, Panginoon, maging kanilang employer, ang kanilang pamilya. Ang kanilang pong pangangailangan, financial, material, physical, and spiritual. Sa iyo namin ipagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Panginoon. Dasalin po natin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ikaw mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking iligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili
ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po. See you next Monday and see you tomorrow. God bless.